Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, medyo late na ako, no? Kasi hindi ako nakakasama dito sa pag-cover nga po dito sa May Manila Hotel kasi medyo busy nga. Syempre, may estudyante po ako, no? At si Joshua Corpus lang yung nakikita nyo doon, no? Hindi tayo nakakasama. So kanina mga kababayan, nagtungo po tayo dito sa May Manila Hotel para po makita natin kung sino pa yung mga ilang personalidad na magpa-file po ng kanilang Certificate of Candidacy. So bago po yan mga kababayan, ito po yung ilan sa mga senators, yung mga tatakbo po sa senator, no? Ayan, nung day 4, ayan, kung makikita nyo po, bali yung iba kasi dyan hindi ko kilala, no? Kasi nga may mga nuisance candidate po dyan. Pero yung mga napansin ko, ayan, like si Castro, Francisca Lustina, ayan, nag-file din pala no ng Certificate of Candidacy. Ayan, dito naman po yung mga familiar sa akin, yan si Villar Camille Aguilar, ayan, Binay Marlene Abigail Sombilio, si Makati Mayor Abi Binay po yan, no? And then si Bonifacio Busita. Ayan, yun lang yung kilala ko dito sa mga nag-file nga ng COC noong October 4, yung day 4 po, no, ng filing. Dito naman sa party list, ayan, may mga ilang party list na dyan na familiar na tayo, no. So, ito naman yung mga nag-file ng Certificate of Candidacy nung ikalimang araw po, day 5. Ayan. So, sa senator, ayan, sila po yung mga nag-file na. So, wala akong masyadong kilala dito Ayan. So, sa party list, ito naman. Bali, usually, itong sa party list, yung mga tumakbo na rin nung nakaraang election, no? So, sila-sila din. And yun nga po, kanina mga kababayan, nagpunta tayo, maaga tayong nagpunta ng Manila Hotel kasi nga, syempre, Quezon City pa tayo manggagal. Medyo mahirap bumiyahe ng late, matatraffic pa tayo, 'di ba? So, pumunta tayo ng maaga doon kasi nga gusto kong makita din kung sino-sino yung mga kilalang personalidad na tatakbo sa pagka-senador. Mga kababayan, midterm election po. And yung mga tatakbo po yan, senador, 12 po yung kinakailangan na senador. And then party list, and then the rest is sa LGUs na sa local na po, no? So, ayan mga kababayan, isa nga po sa nakaagaw ng pansin sa atin is ito pong si Attorney Jimmy Bondoc. Bali, maaga ko siya nakita doon kanina. So, yan, nakita natin siya and yun nga, nag-search tayo ng background niya kasi syempre bilang Pilipino na boboto, may karapatang bumoto kung sino man yung sa tingin ko makakatulong hindi lamang sa administrasyon. Syempre, ang pinaka-main agenda niyan dapat is yung magseserbisyo talaga sa ating mga kababayan Pilipino. Kasi sila naman talaga dapat 'di ba? Itong mga politikong tatakbong ito, dapat ang priority nila yung mga kababayan natin Pilipino. Yung boboto natin dapat yung sigurado tayong magtatrabaho. So ito nga si Sir Jimmy Bondoc, nakilala pong isang musikero, pero hindi lang pala siya musikero, no? Isa rin po siyang lawyer. Nag-aral talaga siya and yun po, nakapasa siya ng bar. Parang 2023 ata siya nakapasa, no? And ngayon po is abogado na po siya. Siya na si Attorney Jimmy Bondoc po. Ayan. So, ito po, siya po ay under sa partido ni Duterte, ni Rodrigo Duterte. So, under siya. Parang pang-apat po ata siya kasi, di ba, nag-announce na si Philip Salvador, si Bongo, tsaka si Bato. So, siya po ata, alam ko siya yung pang-apat Ayan, so, kanina din mga kababayan, hindi ko naabutan si Kong Erwin Tulfo kasi po kanina sobrang lakas ng ulan kaya nga pumasok kami sa loob kasi kung sa labas lang kami mababasa talaga. Sumakit yung ulo ko dahil naambunan siguro kasi nga sobrang lakas ng ulan, tas nung pauwi na kami medyo uminit na, so masakit talaga sa ulo, no. So yun mga kababayan, balik tayo. Si Kong Erwin Tulfo siya po yung number 1 senator natin. Hindi dahil kapartido niya si PBBM. Kasi po, bago pa yan tumakbo ng senator, and alam po
hindi lang ako, syempre, siguro yung mga supporter niya na sumusubaybay talaga na nakikita ang nagtatrabaho on the ground. No? Kahit po nung nasa pwesto na siya bilang dating secretary ng DSWD, sobra rin to magtrabaho. Grabe rin tong magtrabaho. Parang ano rin to parang yung sa DA, ng Department of Agriculture, sobrang magtrabaho. Pag sinabi ng Pangulo na, trabahuhin mo to, asikasuhin mo to, puntahan mo to, trabaho talaga. Kaya ito talaga yung number 1 senator ko. And napansin nyo na rin po sa mga service, yung mga kalye survey, isa po siya talaga. Number 1 nga siya actually, sa matunog po sa senator. So yan mga kababayan na itong mga politiko na tatakbo na ito, alamin po natin maigi kung yung interest, yung pagtakbo ba nila is para sa mga Pilipino or may agenda lang sila. No, kasi mahirap nang bumoto ulit. No, wag na tayong bumoto ulit nitong mga pala-absent, itong mga papogi lang sa Senado, yung mga walang ginawa. Alam mo yun? So bumoto tayo nung ano talaga, priority talaga is yung mga Pilipino. Yung paglilingkuran talaga yung ating mga kababayan at hindi dahil may interest or gusto lang gusto lang maupo para magkaroon ng kapangyarihan. Ganon, no? So, yun nga mga kababayan, sa lineup ni PBBM, hindi ko rin maipapangako na 100% yung 12 na yan iboboto ko. Bakit? Ang dami po dyan na may mga iilan pala, not madami. May mga iilan dyan sa lineup ni PBBM na hindi ko makakalimutan. Bakit? Grabe nila pagsalitaan si President Bongbong Marcos Tapos ngayon, biglang napasama sa lineup ni PBBM. Kasi si PBBM, sabi ko nga sa inyo, pansin nyo rin naman mga kababayan, na regardless kung saang partido ka galing noon, or kanino ka nga, or kung sino yung mga nakasama mo noon, pansin nyo naman si PBBM, ina-appoint niya, basta alam niyang maglilingkod sa bayan, alam niyang may gagawin masipag. 'Di ba? And ako, sa part ko, syempre, itong mga politikong alam ko grabe yung ginawa kay PBBM, grabe yung mga sinabi, hindi ko sila iboboto. Yun yung reality. So, yan number 1 ko si Kong Erwin Tulfo sa senator po And then andyan si Mayor Abby Bina, yan, boboto din natin yan kasi nakita naman natin kung paano siya magtrabaho sa Makati, di ba? Pangatlo ko, si DILG Secretary Abalos. Ayan, masipag din to mga kababayan. Sobrang sipag din. Pang-apat ko, si Tito Soto. Tito Soto, yung panlima ko, parang hanggang 4 pa lang Hindi pa ako sure dun sa iba, no? Si Tolentino siguro masasama ko dito sa lineup ni PBBM. Yung pang-6 ko, possible. Kasi gusto ko naman mag-try ng bago. Kasi sa Dilaw, wala pa akong Kumbaga, hindi ko pa alam kung sino talaga yung matatakbo kasi parang wala pa nagpa-file sa kanila. Pero syempre, titingnan natin, iboboto natin yung maglilingkod talaga, yung may gagawin talaga. No? So, aalamin pa natin kung sino-sino yung mga representative nitong liberal. And then, yung pang-6 ko for now, na gusto kong sumubok. Kasi nakatry na tayo ng mga ibang mga senator nasa pwesto na nga pero wala namang ginagawa, 'di ba? So, huwag na natin yun iboto. Gusto kong itry itong si Attorney Jimmy Bondo, mga kababayan. So, siya yung pang-6 natin, no? And for now, yun muna. Kasi, ilang buwan pa naman bago mag-election. So, makikita natin, malalaman natin, maganda, makausap natin, or may interview tayo, pag umattend tayo ng mga nila, no? Para malaman natin kung ano ba talaga yung priority nila, ano ba talaga yung mga plataforma nila na makakatulong, hindi lamang sa ating mga kababayan Pilipino, syempre sa pag-unlad ng ating bansa. No? So, yun lang mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.